Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang position ni XRP sa market at kung ano po ang posibleng mangyari sa susunod na 10 taon or 10 years. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nasa halagang $3. Bagamat bumaba po siya ng 9% nitong nakaraang linggo, tumaas po siya ng 37% sa nakalipas na 8 linggo or 8 weeks. Mahalagang malaman po na kumpara sa isang taon na nakaraan, ang halaga po niya ngayon ay higit 5 beses, yan, or 5 times na mas mataas. Pero marami pong investors ang medyo nadidismaya sa short term na kanyang galaw. Marami ang nagsasabi na parang hindi gumagalaw sa XRP habang ang ibang market leaders tulad po ni Bitcoin at Ethereum ay patuloy po sa pag-abot ng bagong price milestone. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung paano ang historical performance ni XRP sa nakalipas na 10 taon. Ayan, kung titignan po natin ang nakalipas na 10 taon or 10 years, makikita natin kung gaano po kalaki ang na-achieve ni XRP. Noong pong August 18, 2015, si XRP po ay nag-trade sa halagang napakababang halagang 0.007552. Yan, 20 digits po yan. Kung yan, 20 digits 7552. Kung ikukumpara po sa kasalukuyang $3, ito ay isang napakalaking pagtaas ng 39,624%. Isipin po ninyo, ang isang $10,000 na investment doon ay nagbigay sa isang investor ng 1.33 million XRP. Sa kasalukuyang halaga, ang investment na ito ay magiging halos $4 million. Sa peak price po niya noong July na $3.66, ang halaga po nito ay aabot sa $4.86 million. Kaya ang historical performance na ito ay nagpapakita na isang long-term investment kay XRP ay napaka-rewarding. Dahil dito, marami po ang naniniwala na posible rin na maulit ang ganitong performance sa susunod na 10 taon or next 10 years. Kaya ang trend na ito ay makikita rin sa ibang mga financial stocks. Halimbawa, si Apple stock, yan, or ang Apple stock ay patuloy po sa pagtaas sa loob ng 44 years na may growth na 180,340% mula sa kanyang original value. Kaya ang impact po sa market ay ang historical growth ni XRP ay nagpapalakas po ng confidence ng investors na ang long-term holding ay potentially profitable. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng industry forecast para kay XRP? Marami pong forecast ang nagsasabing tataas pa ang presyo ng XRP sa susunod na 10 taon. Halimbawa, sa isang viral video, sinabi po ni Ginoong Matthew Brynen mula po sa Crypto Charts na mataas ang posibilidad na maabot ng XRP ang presyong $1,000 sa loob ng 10 taon. Si Ginoong Armando Pantoja, isa po siyang kilalang crypto investor, ay handang maghintay ng higit sa 10 taon para makita si XRP sa presyong $1,000. Para po sa perspective, ang $10,000 na investment ngayon kay XRP ay magiging $3.3 million kung maabot po niya ang presyong $1,000 pagsapit ng taong 2035. Ngunit, may mga conservative predictions din. Halimbawa, si Changeley ay nagsasabi na ang pinakamataas na maabot na XRP pagsapit ng taong 2034 ay ang presyong $126. Samantalang si Telegon ay nag-forecast naman ng $87 para sa taong 2035. Mayroong ding analysis tulad po, na mula po mismo rito sa The Crypto Basic. Ayon po sa kanilang projection, kung ang monthly growth ni XRP ay 2%, maabot po niya ang $24
sa taong 2035. Kung 3% monthly growth naman ay maabot po niya ang $73. Kaya ang wide range ng forecast ay nagpapakita po ng market sentiment para kay XRP ay mix, pero karamihan ay bullish sa long term. Ano naman po ang fundamentals na sumusuporta sa presyo ni XRP? Isa po sa mga pangunahing factors ay ang adoption ni XRP sa payments. Marami pong institutions ang nagbabalak na magkaroon ng XRP bilang bahagi ng kanilang strategic crypto reserves. Meron pong 8 firms na nagbigay ng disclosure tungkol dito. Bukod dito, may mga ETF na interesado kay XRP at higit 10 applications ang kasalukuyang nire-review na may desisyon na inaasahan po sa buwan ng October. Isa pang malaking factor ay ang legal hurdles na noon ay nagpapabigat kay XRP. Ngayon, matapos po ang Ripple lawsuit, nawala na ang hadlang na ito sa growth potential ni XRP. Ngunit hindi lahat ay optimistic. Sinabi po ng Bitwise, isa pong billion-dollar asset manager, na posible ring bumaba sa XRP sa presyong 0.13 pagsapit po ng taong 2030 kung hindi po niya ma-deliver ang kanyang promise sa payments market. Ngayon, ang market impact po nito ay ang legal clarity at saka institutional adoption ay nagbibigay po ito ng positive momentum sa presyo ni XRP. Pero may risk pa rin kung hindi po matutupad ang kanyang utility sa payments. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari sa presyo ni XRP sa susunod na 10 taon. Yan, base po sa iba't ibang forecast at saka historical performance, posible po na tataas pa si XRP. Maaring maabot po niya ang $24 kung minimal growth lamang, $73 sa moderate growth, at maging $1,000 sa very bullish scenario. Ang short-term fluctuations tulad po ng pagbaba ng 9% nitong nakarang linggo ay hindi po natin dapat ikabahala sa long-term view. Ang long-term investors po ay tumitingin sa utility, adoption at saka legal clarity ng XRP. Kaya ang market impact po nito ay ang long-term perspective ay maaring mag-encourage sa mga investors na wag pong magpanik sa maliit na dips at manatili lamang sa kanilang XRP holdings. At bilang panghuling katanungan ay ano po ang maaring magpabagal or magpababa sa presyo ni XRP? Kahit na marami pong bullish factors ay may risk pa rin. Ang hindi po pag-deliver ng promised payment solutions ni XRP ay pwede pong magpabagsak sa kanyang presyo. Kung may bagong regulatory issues or market-wide downturn, maaari ring maapektuhan ang kanyang value. Ang warnings tulad po ng kay Bitwise ay nagsisilbing reminder sa mga investors na hindi lahat ay guaranteed sa crypto. Kaya ang awareness po sa risk ay nakakatulong sa mga investors na maging handa at magplano ng kanilang strategy, lalo na po sa long-term investment para kay XRP. At bilang panghuli, sa akin pong pananaw ay si XRP ay may solid fundamentals at magandang historical performance. Ang adoption po sa institutions, ETF at saka legal clarity ay nagbibigay po ng malaking support sa kanyang presyo. Gayunpaman, kailangan din natin na isaalang-alang ang risk. Ang payments utility po ni XRP ay potential regulatory issues ay pwede pong magpabagal sa kanyang growth. Kaya sa kabuuan, si XRP po ay posibleng magpatuloy sa kanyang long-term growth, pero hindi po ito simpleng straight path. Ang key ay patience at saka long-term strategy sa halip na short-term expectations. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.